Tumayo ang lahat. Mag-antanda tayo ng krus. O Diyos, halina at ako ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
sabi, ako'y ganap ng nalupi. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ibibigay. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong habang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at inubos. Ako ngayon'y maghahandog ng hain pa sa salamat. Ang handog ko, panalangin, sa iyo ko ilalagay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan.
ang kaluluwa ko'y naninimbi. Ang puso ko'y sinisingil. Ang kaluluwa ko'y naninimbi. Ang puso ko'y sinisingil. Hingin mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tapat kang matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Tuwating mo ng lahat. Kami ay salarin. Ako ay ibusin ng aking kaaway, at ako'y lubos na iiyak sa dilim na dako. Ako ay nakulong, tulad ko'y patay, namamong panahon. Ako ay handa na magtaas ng kamay, sapagkat wala na pag-asang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa sa aking isipay. Gumuhit na bigla, ako'y dumalangin, nataas sa kamay, parang tuyo. Lupa ang diwa ko.
sa'yo nagtiwala. Naku, mahal, ipagugunitan ng pag-ibig mo na lubang dakila. Ang aking dalangin sa'yo'y higit patnubayan. Ako sa matuwid. Ako ay umasa ng isa sa malang, kaya'y ligtas mo ako sa kaawan. Ikaw ang Diyos, ako ay luluwag na aking masunod ang iyong looban. Ang Espiritu mo maging aking tanglan sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangako ako'y liligtas pagkat dakila ka. Iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga maglaban. Ako'y sama at sana at sa Espiritu Santo na para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang ako Naninindig ang puso ko'y sinisig. Nang masipsip ni Jesus ang anak ay sinabi niya
naganap na. Iniyo kayong yan ang kanyang ulo at nalabutan ng hilinga. Masipsip ni Jesus ang anak ay sinabi niya, naganap na, iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalabutan ng hilinga. Bagamat siya'y Diyos, hindi nagpili na manatili kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkagawa na ako at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O hanggang kamatayan sa krus, kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninigluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararagan ng Diyos Ama. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, "Ako si Jesus," napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Pinunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang kanang tainga ni Malco na isa sa mga alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyena ni Caifás, ang pinakapunong pari ng taong iyon. Si Caifás ang nagpayo sa mga pinuno ng Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay para sa bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay na pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya't lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Tinanong si Jesus sa harapan ng pinakapunong pari. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong pari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Muling ikinaila ni Pedro si Jesus. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," kaila ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaki na tagpasan niya ng tainga. "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Dinala si Jesus kay Pilato. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caifás. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihan umatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinagkalaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo.
Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Hinatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng 1 bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus, ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga-saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, Gabatha sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo,
narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari kundi ang emperador. Kaya't binigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Ipinako si Jesus sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi, lugar ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't ipinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko na. Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinagati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang damit ko. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Ang pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inulubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyukanok niya ang kanyang ulo
at nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga, dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ng mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinangakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa ring kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Ang paglilibing kay Jesus. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo at taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloy. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagay ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela, ayon sa kinaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung tayo'y naging kanyang mga kaaway, ipinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang anak.
Ipinagkasundo na tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salilahim. Ang puso ko nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ang salilahim. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Ang puso ko nagpupuri sa Panginoon.
Ngayon, inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinanggalingan ng bagong buhay ng buong sandaigdigan. Tumawag tayo sa Diyos Ama at ating wikain. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamon ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Gawaran ng pagkakaisa ang iyong simbahan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang aming Santo Papa Francisco ay iyong pangalagaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pakabanalin mo ang iyong sambayanan, ang mga mananampalataya at buong kaparian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Dagdagan ang pananampalataya at pangunawa ng mga nasa iyong panggabay. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Tipunin ang lahat ng mga Kristiyano sa nagkakaisang ugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Akayin ng mga Hudyo sa ganap na kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo ay liwanagan ng iyong kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ipakita ang mga tanda ng iyong pagmamahal sa sangnilikha sa mga taong nag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang isipan at puso ng mga namamahala sa amin ay iyong gabayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Kalingain ang mga naguguluhan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga yumao ay iyong kaawaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tunghayan ng buong pag-ibig ang sambayanan mo, gaya ng pag-ibig na ipinamalas sa amin ni Jesucristo, nang ipaubaya niya ang sarili sa mga masasamang tao at nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa anak mong dakila, ngayon'y pumanaw na. Duyan-duyan muli ni Mariang ina, si Jesus sugatan at habang. Dakilang pag-ibig sa panmanahan, Diyos ay naroon, walang Poon iyong nakikita ang anak na ama sa lahat sa pag-asa, nawawalay at nangungulila silang hanap lamang ay Dakilang pag-ibig sa panmanahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iyong namamasdan, anak mong dayuhan, inagtatamuyan. Lumili ka sa may makalaya, mula sa bansang biniyang ng himala. Dakilang pag-ibig sa panmanahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig sa panmanahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. O Ina, ika'y nagluluksa, anak mong dakila, ngayon'y pumanaw na. Duyan-duyan muli ni Mariang ina, si